kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ang presensya at kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay sa Lucas chapter 9 verse 14c. Ganito ang sinasabi, paupuin ninyo ang mga tao ng 5-50. Ang title po ng ating morning devotion sa umagang ito ay pagharap sa crisis. Relax, magplano, at mag-organisa. Mga kapatid, paano po ba natin hinaharap ang isang crisis? Sa ating mga buhay bilang mga tao, hindi natin pwedeng iwasan ang mga crisis na dumarating sa ating buhay. At sa umagang ito ng ating morning devotion, tuturuan tayo kung paano natin ito mai-handle ng maigi upang ma-overcome natin ang bagay na ito na dumarating sa ating mga buhay. Kapag tayo nahaharap sa malaking crisis, madalas ang problema hindi naman iyong mismong problema. Ang problema ay iyong ating pagkataranta na nauuwi sa pagkabigla, sa kwento ng pagpapakain sa 5,000, katanging-tangi ang naging reaksyon ng ating Panginoon. Hindi siya kinakitaan ng pagpapanik. Relax na relax siyang nahawakan niya ang sitwasyon at dahil doon naging kalmante rin ang mga tao. Sa harap ng crisis, hindi natin dapat hayaang makontrol tayo nito. Sa halip, tayo ang dapat kumontrol dito. Sa pamamagitan ng magandang nating halimbawa, ang iba rin ay nagiging kalmante at relax. Sa oras na aksidente, napakahalaga ang kalmadong diskarte. Mahalaga makapag-isip ng maayos upang makakilos ng maingat. Kapag naunahan tayo ng panik, ng taranta, malamang kaysa hindi na lumala ang sitwasyon ay malalagay pa sa panganib ang mga tao. Samantalang kung kalmado, makapag-iisip ng mabuti, nakapagmamando ng tama at makakasagip at makakaligtas ng mga buhay. At huwag ding tira ng tira. Kailangan planuhin ang bawat hakbang. Kailangan mag-organisa. Dito sa ating binasa, iniutos ni Jesus na magbigay sila ng pagkain at siguradong magkakagulo ang mga tao. Dahil sa pagka-organisa, relax ang mga tao at naiwasan ang pagpapanik, ang pagkakagulo, pag-aagawan, at maaring humantong pa sa stampede kung ito ay sabay-sabay silang kukuha ng pagkain dito sa ating tinatalakay. Kapansin-pansin ito sa panahon ng pagbibigay ng rasyon kapag may kalamidad. Nagkakagulo ang mga tao, naguunahan, walang sistema, lahat gusto mauna. Ngunit kung may sistema, susundin, tiyak na magkakaroon ng kaayusan. Kaugnay nito, huwag tayong gagawa ng anumang desisyon kapag tayo ay nagpapanik o kaya ay galit sapagkat malamang sa hindi, magsisisihan natin ito sa bandang huli. Naalala natin na merong nangyaring malakas na lindol sa Japan at nagkaroon ng tsunami. Makikita natin ang kaayusan ng mga tao doon, very organized sila at kalmado sila sa kabila ng kanilang sitwasyon ay nandoon yung kaayusan. So pinapakita din ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya na tayo ay maging kalmado, relax kapag humaharap sa mga crisis at lagi nating isipin kasama natin ang Diyos na siyang tutulong sasama sa atin at hindi natin upang mapagtagumpayan natin ang mga crisis na dumarating sa ating mga buhay. Nawa, meron tayong natutunan, meron tayong tinanggap sa umagang ito para sa ating morning devotion na kung saan ay
magagamit natin sa ating journey, sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Muli kang nahayag sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon, na kung saan muli mo kaming niremind na kung sakali man na kami ay humarap sa mga crisis, nandoon ang aming mahinahon na pagre-react, nandoon ang aming pagpaplano, nandoon ang aming pagiging maayos, na nagpapakita lamang na pinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pagharap namin sa mga ganitong sitwasyon. Samahan niyo kami, huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Lalo na po yung dumadaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng kanilang mga buhay. Iparanas niyo po sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Samahan niyo po sila, yakapin niyo po sila, at huwag niyo po silang iiwan. Samahan niyo rin po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming pababayaan. Anumang hamon, anumang crisis ang makaharap namin, tulungan mo kaming ma-overcome namin ito. Salamat po, Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami. Hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinapabayaan. Lagi kang nariyan sa bawat isa sa amin. Kaya naman patuloy kaming maglilingkod sa iyo na may katapatan. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila upang maramdaman nilang dakila ka sa lahat ng panahon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Samahan niyo kami lagi na, huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan. Nawa maging kapaki-pakinabang ang araw na ito sa bawat isa sa amin at patuloy naming makita ang iyong kapahayagan sa aming mga buhay. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid sa ibayong dagat. Malayo man sila, palagi silang kasama sa aming mga panalangin. Ganon din po mga kapatid namin na nagtatrabaho. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila. At ganon din po ang lahat ng aming mga gawain sa aming church. Bless niyo po, Panginoon, upang maging blessing ito sa bawat isang makakabahagi nito. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Friday morning. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyong panonood, pag-share, pagtatag ng aming Morning Devotion at nawa naging blessing ito sa bawat isa sa inyo. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, ngayon at magbasa walang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!